So that's the time na doon pa lang, hindi na umabot sa court. Absuelto ka. Absuelto. Dismiss yung kaso. Pero nung at that time, uso pa, hindi pa cellphone yung pager. Okay. Okay. Pager sabi doon sa akin, sige, galingan mo pa. So hindi ko alam, hindi mo naman nadidinig kung compliment ba yun? Sige, galingan mo pa. Pero gano'n eh. Sige, galingan mo pa. Wala pang emoji. Walang context, no? Pero Kung may emoji kasi. Di ba? Yes. So, hindi ko alam. Saka hindi ko alam kung saan galing. Yun lang. Okay. so kaya pala hasang-hasa ka sa Bardagulan. Kaya hindi na natatakot eh. Oo. Hindi na natakot. So anyway, and then, paano ka napunta sa, I remember you also said na, nagtataka ka ba't nakita ka yata ni First Lady? Hindi ko alam kung sino nakakita sa akin. Okay. Actually, hindi ko alam kung sino nakakita sa akin. And then, somebody called me. Ayoko lang sabihin kung sino. You didn't mention that. Sabi niya, pwede ka bang mag-serve sa admin? Ayoko sa politika eh. What year was this? What? What year was this? Yung Year? tinawa? 2025. Kasi Feb ako nakakuha. Okay. Siguro mga early part, middle part ng January. Wait. Kailan to? Kailan ka nag-start? 2025. Parang tagal mo na. Tagal mo na. Diba? Akala ko mga early pa. So, at that time, sabi ko, Wait, before you, sino ang spokesperson? Or wala pala spokesperson? Si Daphne. But Daphne was just Briefer. Briefer lang siya. Parang Wala. wala. Kaya parang medyo, sabi ng MPC, parang sabik sila Correct. na makakuha ng sagot from the palace. Oo. Kasi wala talagang... Pero si Trixie, I remember, was press secretary for so many months lang, 2 or 3 months. 2020. Oo, 2022. Simula na. Akala ko nga, 2025, akala ko matagal na siya. Hindi kasi 2024, yun yung magkasama tayo sa DCXA. Yes. Wala pa siya sa palasyo. But she appears every day, and then the away was so frequent na parang you forgot the predecessors of Claire. So go ahead, your story. Sorry. So, after that, sabi ko, hindi ako makasagot. Kasi at that time, yung kuya ko single so cargo ko siya. Nasa emergency siya. Mm-hmm. Oh. Sabi ko, hindi ako makakasagot. Sabi ko, sige po. Sabi ko, sige, balikan kita after siguro 2 weeks. Sabi ko, tahimik. Sabi ko, hindi ko pinupurso kasi wala nga akong balak sana sa gobyerno. Ayaw mo politika talaga. Ayoko. You never discuss sa radio mo, teleradyo. Yeah, wala talaga. Walang politika talaga ang discussion. May politics na kami usapan. Pero ibig sabihin ko, ako mismo pupapasok sa politika. Wala. Okay. So after that, sabi niya, sige. Sabi niya, sige na. Sabi niya, bigyan mo ako ng parang resume mo. Diba? Okay. CV mo. Sabi ko sa cellphone. Sabi ko, 3 lang ang niligay ko. Actually, kasi nga parang hindi ako seryoso at the time. Miss UST Law personality, syempre. Talaga? Miss UST Law, yun ang inuna ko, Miss UST Law No personality. wonder. Talaga may personality talaga. Tapos nilagay ko cum laude, syempre, pangyabang, di ba? And president ng IBP, Caloocan Malabon na Botas chapter. Caloocan Malabon na Botas chapter. So after that, sige, kita tayo sa PMS. At the time, sabi ko, hindi ako mahilig sa politika. So, okay, sabi niya, alam mo ba yung PMS? Sabi ko, sa Arleg ito, sige, hanapin ko po. Yan. Tapos sabi na sa ko, di ba sa Malacanang yan? Sabi ko, akala ko school. Arlegi, di ba? Kasi nga hindi ako masyado sa politika, di ba? Okay, sabi ko, sige. Sige, okay na, sabi natin, ang script namin, together with my daughter, sabi ko, hindi namin tatanggapin kasi ayoko nga sana sa politika. So, yun. But wait a minute, you knew the offer was to work for government, pero hindi mo alam Yes, hindi ko pa alam. anong specific na, Yeah, okay. So, at that time, finally, nag-meet na kami. Hindi ko na rin alam kung sino. Nag-meet na kami. Hindi pa na ako naka-oo agad. Kasi yung asawa ko, alam niya nga, hindi. Diba? Kasi ang dami kong hawak na case. Oo. Ang hirap bitawan. On the average, ilan ang kaso mo? May hearing ako, the most siguro 4 in a day. Umaga hapon yun? Umaga at hapon. Wow, lagari ka. Wala nga tulog. Talaga? Pag gumagawa pa ako ng pleadings. Monday to Friday yan? Oo. So litigation talaga ang practice Litigation mo? talaga ako. So after that, until finally nakausap ko si Pangulo kasi may nagsabi sa akin, sige na po. At the time na may nagpa-oo sa akin, nagla-live stream ako. Okay, sige po. Okay, sige na po. Okay. Sige, after that,
nag-meet kami ng Pangulo, Okay. and then pag si Pangulo kasi yung nakausap mo, hindi ka talaga makakahindi. That's the, Yun na yun eh. yung parang when you're before the president. At it's saka hard when to he say asks no. you to serve, di ba? Yan eh. Parang, Tama nung naman. sinabi niya sa akin na, can you help the country? Para ako, alam mo yun, para ka ikaw yung nauupos na, opo. Yes, sir. Yun, I mean, wala ka na masabi. Parang, alam mo pa yun, para ka na-hypnotize kasi nakita mo yung Pangulo. Para bang, totoo ba itong nangyayari sa akin? But di ba, yung kwento mo, Lenny ako eh. Di ba parang you're one. Di ba ako kukuha? Hindi ba napansin na naka-pink pa? Oo nga eh. Oo nga, ay, diba? Hindi ba na gano'n? Di ba sila nagtanong? Didn't you tell them? Lenny ako is, would not be a... I think alam nila. Alam nila. I think alam nila. Kasi nung tinanong ko, wag na nga lang. Hindi, Okay, ganito. Kinokopya ko lang si Pangulo kasi nag-pink socks siya. Pink kayo, di pink camisole. Siyempre. But anyway, nung after that, sabi ko, hindi kasi tumitingin si Pangulo sa kulay. Okay. Really, totoo yan. Hindi siya tumitingin sa kulay. And sabi ko doon sa grupo, sabi ko, paano kung meron akong nararamdaman na hindi dapat? Ano ko masasabi sa Pangulo? Sabihin mo lang, nakikinig ang Pangulo eh. And true. Okay. So, True. hindi pala totoo yung sa... May vlog ka na nun. May vlog na ako. Pero hindi mo pinupuna sila ang mga Duterte o meron? Meron na. Kaya parang that's the reason why napansin ka. Di ko alam kung doon. Maybe, Okay. siguro. Kasi pinupuna ko rin naman before yung... Ang administration Ang na yan. administration. Ang Okay. una kong pinanonood noon at that time, yung Maharlika Investment Fund. Okay. Saka yung PhilHealth. Mm. Pero alam mo, sabi ko, little knowledge talaga is dangerous eh. Kasi, puna ka lang ng puna. Kasi hindi mo pala alam kung ano yung kailaliman. Pati yung PhilHealth. Tapos nung pinodcast ko siya, ay ganun pala. Ang daming terms na kahit yung mga lawyers, hindi natin siya maintindihan kung hindi sa atin na-explain. So, dapat, tama pala. Kaya syempre nagkaroon ng decision in Supreme Court. We cannot anymore. But that's the benefit of working in disagree. government. You realize once you're in government, it's not as easy to criticize something because you already know the background of a situation. So you're more tempered when you criticize. Tsaka, di ba yun yung experience ko eh, di ba? Pag advocate ka kasi, ang tutok mo lang, yung advocacy mo. Pero kasi pag nasa gobyerno ka, kailangan mong tingnan yung iba-ibang aspects. Ang dami Totoo. yan eh. Oo. Kaya minsan di ba nagtataka ako, may magrarally, pupunta sa Malacanang. Dapat, gawin nyo to. Teka lang. Igawain niya ng Kongreso eh. Di ba may ganon? Di ba dapat ang Kongreso nagsasagawa ng batas na yan? Bakit niyo sinisigaw sa Malacanang? Unahin niyo munang gawin yan kayo. Kumbaga, sa bawat congressman, hikayatin yung makapasa yung batas na yan para makapunta sa Pangulo. Ang problema, ito gawin niyo. Tapos yung nagrarally, mga mababatas, teka lang, trabaho niyo yan. May ganon di ba? So kausap mo na si President. Teka lang, bago mo na yan, mag-ano lang ako ng mabilis na update. Okay. Kasi ang dami nagtatanong about yung nangyayari. So ito lang ang alam natin so far. Si SILG, John Vic is already on the scene. Okay. Sinabi niya na wala naman doon nasaktan kahit na nagkaroon ng putukan kanina. At as of this time, sinabi din niya hindi pa na-identify kung sino ang nagpaputok. Okay. And then sinabi niya na wala namang planong arestuhin si Senator Bato ngayong Correct. gabi. Okay. So yan lang po ang update natin. Para po dun sa mga nagsusubaybay, nagsusubaybay din po kami. So yan yung latest. Okay, sorry. So kausap mo na si Presidente and then Ayan, sabi niya, umuha ka na kaagad. umuo na ako. Di ba para bang, saka, the mere fact na makatabi mo yung Pangulo, hindi ko talaga maisip na up to now, minsan pag nakakusap mo yung Pangulo, tapos nagdiyan siya, nag-press con siya, parang sa harapan ako, nandun pa rin yung thinking ko na, parang ito ba talaga? Nandun pa rin kahit ang tagal ko na, parang 1 year na ako. Nandun pa rin yung feeling na na-excite ka kasi Pangulo, kasama mo o nakikita mo ang lapit-lapit sa'yo. So, Naalala mo kung anong araw ka kinausap si Pangulong Marcos? okay, that's Monday. Okay. Monday, tapos the following Monday, oath-taking ko na. Oh. Feb 24 ako nag-oath-taking. Okay. Paano yung mga kaso mo? Ito nga. Ang dami mong kaso, lagari kaso. Kasi ano kayo, practicing lawyer talaga. Actually, walang nakakaalam na magiging palace press officer ako. Okay. Wala akong nakakaalam. Sinabi ko na lang after ako mag-oath-taking. Okay.
Tapos sinabihan ko na yung kaibigan ko na pwede bang ikaw na ang humawak Okay. sa mga cases ko. Kasi talagang madami talaga siya. Sabi ko, tapos nagpaalam ako, sabi ng iba, ha? Bakit? Tapos ngayon nalulungkot sila, ba't hindi na ako yung humawak ng kaso nila? May ganon eh. Pero mga iba happy naman kasi parang you're working for the country na. Siguro, Walang nasabi. siguro yung client ko, hindi sila ganon ka-happy. Kasi may proud sila. Pero hindi sila ganon ka-happy Kasi pag hindi yung na kaso namin. Oo, di ba? Pero ako interesado, sabi kasi ni Yuse Claire, yung feeling of, di ba, pride, yung parang hindi ka makapaniwala, has not gone away. Ikaw din ba ganon, EL? I'll tell you one very, very clear instance when I realized that the gravity of the work that we do. So, I live in San Juan. So, I go to the palace every day. Dumadaan ako ng Magsaysay Boulevard. So, one time, na-stuck ako sa traffic and I was observing the people walking on the pedestrian lanes and on the sidewalk. Then I realized to myself, my goodness, these people don't know that their fate is in our hands. And, parang in the hands of the president, a few people who are doing policy for the country. And that's how I realized this is a very serious matter and we should really serve the country well. Yung mga ganung tipong mga realization, epiphany na talagang you remember the gravity of the work that as a spokesperson does. Kasi kung you're participating in all the meetings, nakita mo yung bigat ng trabaho. Kaya and then like you're saying, when you see the president, it's like, parang, is this true? Is this really happening? Parang mga ganun. Saka isa sa, nagulat ako kay Pangulo. Isang meeting kami. Tapos may ginagawang program na talagang pangmasa, pang taong bayan. Tapos sabi na, Pangulo, people will thank you for this. Kasi programa to para sa bayan. Nagulat ako sa sinabi ng Pangulo, no. Di kailangan magpasalamat ng tao sa akin. Kasi obligasyon natin to. Right. Trabaho natin to. So, hindi sila kailangang magpasalamat sa akin. So, wow, talaga, that was my 5th day pa lang. Oh. Nung nadinig ko yun sa Pangulo. Sabi ko, wow, ibang klase na, kung iisipin mo, kapag hindi mo siya nadidinig, tapos ang dami naninira sa kanya, hindi mo to iisipin na ganito yung Pangulo eh. Tapos, may nagsabi pa, kailangan na mababa yung presyo ng bigas. Sabi niya, sir, kaya po eh. Kaya lang baka maraming mag-bash. No, I don't care about the bashing. Kailangan ibigay sa tao yung dapat ibigay sa tao. Yun yung utos ng Pangulo. So in other words, hindi ito nadidinig ng mga nambabash. Tapos sasabihin, walang ginagawa yung Pangulo. Oh my, OMG. Parang gano'n. Di ba parang, pero pag nadinig mo si Pangulo na magsalita, maski na ako, na-amaze ako kasi di ba sabi ko, hindi ko naman siya kilala before. Hindi ako, nung nangangampanya siya, wala naman ako sa tabi niya, hindi ko siya kilala. Pero ngayon na nakikita ko kung paano siya magtrabaho, paano siya mag-utos, ang sarap ibida sa taong bayan kasi hindi nila kilala si Pangulo. Maano talaga. It's a different, it's one of the things that you'll carry for the rest of your life, working for the president of the country. So I can understand how you feel. Pero meron ako isang trivia. Binoto ko kasi si Pinoy. Oo. Nakita ko kasi siya minsan. Well, Pinoy, syempre. Nakita ko siya duman kami sa May Times. Tapos nakita ko merong dirty ice cream. Ngayon ko lang din sabihin to. Nakita ko siya na bumibili ng dirty ice cream. Parang kasama niya ibang staff niya or driver niya or what. After na? Hindi pa siya Pangulo nun. Hindi pa siya senador. So, senador siya. So nakita ko siya. Di parang napaka-humble ng dating niya. Maano yan. Ganyan parati yan. Oo. Wow. So, wait. So, right. So, you're now, honestly, nung pumasok ka, ang feeling ng marami, nagkaroon ng boses ngayon ng administrasyon dahil all you hear were the banat ng mga DDS. Then suddenly, there was somebody standing up for the president and for the administration. And that's why, ikaw ang pinuntira ng mga DDS. Oo. I should take the hit. Ikaw ang favorite eh. Ngayon ba? Pero I was telling you, di ba, na the first time my wife told me na, si Auntie Claire. Ba't Auntie Claire? You remember we just said to Carmina, you mean si Auntie Claire? So I didn't know, negative pala yung pang-insulto sa kanila yun. Actually, hindi ko alam saan siya nag-start.
So it can be ante, hindi na lang alam spellingin ng Anong ante. Ante or ante. auntie, I don't know. Bakit ante? Antay. Actually, hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Kung pang-inis ba to, hindi ko alam. But since, siguro, yung iba, feeling nila negative to, doon sa 4 alas. Oh. Doon lang nag-start ito. Si Atty. Guido kasi tinanong ako. Sabi niya, Yusek, kasi nagbabiral yung Auntie Claire. Sabi niya, hindi ka ba naapektuhan kasi nagbabiral siya sa ko. Ang ginawa ko, syempre, pang-inis. Pwedeng pangampanya yan. Diba? So ngayon, pinaregister ko na. Oo. Yes. Okay yan. Yes! May IP yan? Pina namin yan. Trademark yan. Trademark? Pina-apply na namin yan. Diba? Thank you for all of you. Yan ang advance pag-isip. So kung tatakbo siya sa senator, pwede na is that an alias? Oh, di ba? You put it in, you want to be called as Anti-Claire. Hindi, pero kung niregister ka sa trademark, di trademark siya. Sabi bibili na ako ng merch. Ayos.